Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At tayo naiyahan lagi na tayo lagi sumama sa ating Panginoon, makasama natin siya sa ating buhay upang tayo ay lumago sa kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, winiga ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang siyang manggagawa. Ang lahat ng sarang nasa akin na hindi namumunga ay puputulin, at lahat ng sarang namumunga ay pupungusin upang lalo pang magbunga. Kayo ay malilinis dahil sa salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Kung paano ang sanga ng ubas sa kanyang sarili ay hindi nagbubunga kung hindi mananatili sa puno ng ubas, gayon din kayo kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay namumunga ng sagana. Sapagkat kung wala ako, ay wala kayong magagawa anuman. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon sa labas na katulad ng sanga at matutuyo. Pagkatapos titipunin ng mga ito at iahagis sa apoy upang ipanggatong. Kapag nanatili kayo sa akin at nanatili naman sa inyo ang aking mga salita, hingin ang anumang ibig ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Ikararangal ng aking Ama na kayo mamunga ng sagana at maging mga alagad ko." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ang nais ng mga tao na maging sikat, maging tanyag, ay makadiscover sila ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Mga bagay na malalayo na hindi naabot ng karaniwang mga tao. Kaya nga noong 1958, nagsimulang mag-discover ang tao. Nagsimula silang lumabas sa planeta ng daigdig upang sa tignan ng kalawakan, makadiscover ng mga bagay ng iba pang planeta doon sa labas ng planeta ng daigdig. Dahil dito nagkaroon ng maraming experiments, nagkaroon ng maraming missions, upang sa ganon ay mapag-aralan nila kung papaano makarating doon sa ibang planeta, lalong-lalo na ang buwan na nais nila na mapuntahan. Nagkaroon ng 64 missions bago sinimulan nila na yung kanilang spaceship ay lagyan ng tao. Subalit hindi pa rin naging matagumpay yung 64 missions na yon na nagsimula na nagkaroon na ng tao. Noon lamang 72 missions, ito yung Apollo 11, na sila ay naging matagumpay at nakagawa nga na ang tao ay makayapa sa planeta ng buwan. At ito ay si Armstrong. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng missions na ito at experiments na ito, 72, marami sa kanila ay nagkaroon ng sagaran. Yung iba ay nawala sa space, sa kalawakan. Yung iba ay nasira sa kalawakan. At dahil dito, marami silang pagod, marami silang lakas, maraming kayamanan ang ginugol upang maging matagumpay nga lamang pagdating na sila ay nakarating sa buwan. Minamahal ko mga kapatid, mayroong isang bagay, mayroong isang lugar na nais nating mapuntahan. At ito'y malayo at nangangailangan dito ng tunay na pagsunod.
Kung makikita natin ang lugar na ito ay yung kalangitan. Nais nating makarating sa kalangitan ang kaharian ng ating Panginoon. Pero hindi dito nangangailangan ng mga experiments. Hindi nangangailangan ng missions. Sapagkat sa atin, kung tayo lamang susunod sa ibinibigay ng ating Panginoon na aral, makakarating tayo doon ng walang sagaban. At sa banal na ebanghelyo nga ngayon ay sinasabi sa atin ang formula para tayo ay makarating doon sa kalangitan, ang kaharian ng ating Panginoon. At maliwanag dito sa banal na ebanghelyo ngayon, kung kayo mananatili sa akin at ako ay mananatili sa inyo, kayo ay magkakaroon ng buhay. Ito ang formula na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo makarating doon sa malayong lugar sa kalangitan. Kaya sinasabi niya, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Hanggat ang punong yan ay nananatiling sa puno, ang sangang yan ay nananatili sa puno, magkakaroon siya ng buhay. Subalit kung ikaw ay mawawala sa puno, ikaw ay mawawala ng buhay. At sinasabi pa niya, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa puno. Minamahal ko mga kapatid, ito ang napakahalaga sa atin. Totoo ang napakapalad tayong mga Kristiyano sapagkat sa binyag ay dito tayo nagsimula na ma-connect natin, magkaroon tayo ng buhay sa puno na yan. Ang buhay natin ay nakakoneksyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng binyag. Yun nga lamang sinasabi dito sa formula para tayo makarating sa langit. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Yun ang mahirap. Hindi yung pagkakaroon ng koneksyon, kundi yung pananatili natin sa puno na yan habang buhay upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng buhay sa ating Panginoon. Paano natin makakamtan o mapapanatili ang buhay na ito? Unang-una ay sinasabi dito, dapat sundin natin ang utos ng ating Panginoon. At napakaliwanag ng utos niya sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa iyo. Nang ibig sabihin, kung tayo mananatili sa pag-ibig na yan, sinasabi niya, kayo ay makikilala na mga alagad ko kung kayo nagmamahalan sa bawat isa. At ito nga ang greatest commandment sa atin ng ating Panginoon. Mapanatili natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Mapapanatili natin ang ating koneksyon sa puno sa ating Panginoon. Ang ikalawang nais niya upang tayo makapanatili sa Kanya, dapat ay sundin natin ang kalooban ng Diyos. At napakahalaga ang halimbawa ng ating mahal na ina, si Santa Maria. Sapagkat nang ibinalita sa kanya ng anghel na siya ay manganganak at ipapanganak niya ay ang ating Panginoon, marami siyang katanungan. Namroblema siya. Nagkaroon siya ng crisis. Subalit nang malaman niya na ito'y kalooban ng Ama, tinanggap niya ang lahat at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. Nang siya ay naroon at binigyan ng misyon ng kanyang Ama, naghihirap siya, nagkaroon din siya ng crisis. To the extent na sinasabi niya, Ama ko, kung pwede alisin mo ito sa akin. Subalit sa bandang huli ang sinabi niya, subalit kung ito ang kalooban mo, susunod ako sa iyo. Kaya nga pinamahal ko mga kapatid, kung nais nating mapanatili ang ating relasyon sa ating Panginoon, dapat tingnan natin, pakinggan natin ang kalooban ng Ama at dito natin i-pattern, isunod yung buhay natin. Ang ikatatlong nais na dapat natin gawin, dapat tayo tumanggap ng mga sakramento.
lalong-lalo na ang sakramento ng Eucharistia at pangungumpisal. Sapagkat sa Eucharistia ay dito tinatanggap natin yung katawan at dugo ng ating Panginoon na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, nagbibigay ng lakas sa atin, nagbibigay ng inspirasyon sa atin. At ganoon din, kung tayo man ay nagkukulang, nagkakasala at nagkakamali, naririto ang tunay na diwa ng pagmamahal ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang sakramento ng kumpisal upang sa muli nating pagkakasala, tayo ay makabalik sa Kanya at mapanatili pa rin natin ang ugnayan natin sa ating Panginoon. Kung magagawa natin, minamahal kong mga kapatid, ang tatlong bagay na ito, mapapanatili natin ang kabanalan. Ang kabanalan siya nagbibigay sa atin na magandang relasyon sa ating Panginoon. Kaya sapagkat siya ang nagsasabi, kung mananatili kayo sa akin at mananatili ang aking salita sa inyo, hingin ninyo ang lahat ng bagay na kailangan ninyo at ito'y pagkakaloob sa inyo ng aking Ama. Totoo nga, minamahal ko mga kapatid, na ang kasalanan na naglalayo sa atin, subalit dapat lamang tayo na magpatuloy sa ating pamumuhay at magbalik loob lagi sa ating Panginoon. Sinasabi ngayon sa banal na Ebanghelyo, ang Ama ang manggagawa sa ubasan. Ang lahat ng sanga na tuyo, ang lahat ng dahon na namamatay, ito'y kanyang puputulin at upang itapon sa apoy sa labas. Samantalang yung mga sangang namumunga, ito ay pamulit-muli niyang pupungusin upang sa ganon ay lalong magbunga. Ganon din sana, minamahal ko mga kapatid, ang gawin natin sa ating sarili. Tingnan natin ang ating sarili. At kung nakikita natin na may mga sanga, may mga tuyong dahon na nasa atin, gawin din natin ang ginawa ng Ama na putulin natin upang sa ganon tayo ay mapanatili sa ating relasyon sa Ama. Ano yung mga sanga maaari na nasa atin na dapat nating putulin at alisin? Maaaring ang sangang yan ay yung masama nating ugali na siyang nakakaapekto sa ating masamang relasyon sa ating kapwa. Maaaring ito ay yung ating mga kasalanan na ayaw nating pagsisihan. Maaaring ito ay yung ating mga ginagawa pang-araw-araw, nakakasira ng ating relasyon sa ating kapwa. Masamang pananalita, masamang mga attitude. Ang lahat ng ito, minamahal ko mga kapatid, ay dapat nating putulin at itapon upang tayo makapanatili sa ating Panginoon. Ganon din, maaaring ang nag-aalis sa atin sa ating relasyon sa ating Panginoon ay yung ating maling priorities na kuminsan ay nakakalimutan natin ang ating Panginoon. At tayo, dito sa mga priorities na ito, nababaling ang ating buhay, ang ating pansin. Maaaring ang naglalayo sa ating Panginoon ay yung mga modern na mga gadgets, technologies, na kung minsan ay doon na tayo umaasa sa mga technologies na yan. Kung minsan yung mga gadgets na yan na nakakasira ng ating personal na relasyon sa ating kapwa. At ganon din personal na relasyon natin sa ating Panginoon. Dapat ito ay lagi nating tingnan at dapat nating putulin upang sa ganon, minamahal ko mga kapatid, makapanatili tayo sa puno sa ating Panginoon. Napakaganda ng halimbawa ng ating mahal na ina. Kung ito'y magagawa lamang natin, na yung kalooban ng Ama ay isinabuhay ng ating mahal na ina. Tinanggap niya ang lahat upang sa ganun makasunod sa kalooban ng Ama. Tinanggap niya ang ating Panginoon. Dahil sa pagtanggap niya sa kalooban ng Ama, dahil sa kanyang buhay ang ating Panginoon,
na siyang nagbigay sa kanya ng lakas, nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang maipagpatuloy niya ang kanyang gawain, makisama sa pagliligtas ng kapwa. At dahil dito, hanggang sa katapusan ng buhay, siya ay nanatiling tapat sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay nasa kanya hanggang sa kabilang buhay nang iakyat siya sa kalangitan. Minamahal ko mga kapatid, nagawa ito ng ating Panginoon. Nagawa ito ng ating mahal na Ina. Magagawa rin natin upang tayong lahat ay matulad sa mga alagad na sinasabi niya, ang lahat ng sumusunod sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo, kung kayo mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo. At makikita nila, kayo ay mga alagad ko. Pagkatapos ng blessing ay meron akong announcement. Kaya yung mga nakikinig mula dito Sydney, ay bigyan ninyo ng time. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Minamahal ko mga kapatid, nais nating maging tapat na alagad ng ating Panginoon. Ang kinakailangan lamang natin ay manatili sa Kanya at siya mananatili sa atin. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.